Philippians 4, verse number 10 to 20. Philippians 4, verse number 10 to 20, sabi ng Biblia, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but you lacked opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to abase, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notwithstanding ye have well done, that ye did communicate with my afflictions." Now in Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but he only. For even in Thessalonica, he sent once and again unto my necessity, not because I desired a gift, but I desired fruit that may abound to your account. But I have all and abound, and I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Lord, maraming salamat sa pagbasa ng inyong salita. Indeed, it was a great blessing to us, Panginoon. And as I deliver your message, I pray that the Holy Spirit ang siyang mauuna, Panginoon Lord, sa amin. Pagpalain po kami na isentro namin ang aming isip at puso sa iyo, huwag mong hayaan na kami po ay magapi ng kaaway na hindi kami makapakinig ng mabuti. Paunawan mo sa amin ang inyong salita. Ikaw po ang magpaspas ito, ikaw ang maggabay sa lahat po ng bagay namin pong gagawin ngayon. Maging ako ay sinasangguni ko ang lahat ng ito sa iyo, at hindi sa pamamagitan ng aming lakas, hindi sa pamamagitan ng aming talino, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, Lord, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may be seated. Kahapon po ay pagbabaho namin dyan sa daanan, ay meron pong bigayan ng mga ayuda. Pagbabago namin, tapos na ang bigayan. So, sad to say, sinalong mo kami ng kapitbahay namin, sabi niya, "Pastor, hindi kayo nakakuha ng ayuda." Sabi ko, "Hindi, bababa kami para kumuha." Kaya sabi ko, "Wala na po. Nahalis na mo." Pero sabi sa akin, "Punta ho kayo doon, nandun mo sila at nagbibigay sila ng mga ayuda." So, nakuha ko namin yung ayuda ko namin. Nakita ko namin maraming tao dun sa baba. Lahat ng tao ay nasisiyahan. Lahat ng tao ay excited silang makatanggap ng 5 kilong bigas at isang paketeng spaghetti. Sino nakatanggap? Kalapan tayo ito siguro, no? Okay. So, nakatanggap kami. So, parang yung buong kalapandayan nyo, basta mga tao. So, halos lahat sila nakikita mo yung kanilang kasiyahan sa kanilang pagtanggap. At nung kami ay tumanggap, so nagpasalamat din kami. Pero after namin tanggapin yung 5 kilong bigas at yung isang spaghetti, ay pinimigay din namin. At habang ako'y dumarating dun sa aking pagbibigyan, nakangisi na yung naka-smile na sila. Sabi niya, "Pastor, meron may pamimigay." Yeah. So, ang pinandihin ko lang, yung bigas, kasi yung spaghetti, yun ang handa namin sa Pasko. Kaya bawal nung pumunta kayo dito sa Pasko.
May pang-limang tao lang po yun. Okay? But lahat is masaya. So, ang subject natin ngayong umaga, on the subject of the joy in giving. The joy in giving. So, the joy in giving must be the attitude of every believer. Ito dapat ang ating attitude, or ugali, or karakter ng isang mananampalataya ay merong tinatawag na kagalakan pagdating sa pagbibigay. Not only joy in receiving, but as well as joy in giving. Now, in our context, this is Paul's letter of thanksgiving to a little church, the church of Philippians, or the church in Philippus. So, that had been a big blessings in his life. Ito po ay malaking pagpapala kay Apostol Pablo because the church at Philippi was founded in 50 AD on Paul's second missionary journey. So when this little congregation learned that believed Apostle Paul was in prison, so isinunod ni Apostol Pablo ang Philippians habang siya ay nasa loob ng kulungan. Amen? So, habang siya ay nasa loob ng kulungan, nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa church na ito. Bakit? Because they sent him a gift of money by the hand of the church member named Epaphroditus. Amen? So while there, Epaphroditus became ill and almost died. So this distressed the Philippians, and when Paul heard of their sorrow, he sent Epaphroditus home to them and along with him. So this letter of thanksgiving for their generosity. Ang sulat ng ito ay sulat ng pagpapasalamat dahil sa kanilang pagbibigay. Amen? So, mahirap ang church na ito, but they are willing to give with all sacrifices for the man of God whose name is Apostle Paul. At ipinadala nila ito sa pamamagitan ni Epaphroditus, na kahit si Epaphroditus ay nagkaroon ng sakit, at halos siya po ay mamatay na. Amen? Now, in these verses, Apostle Paul gives some insight in a few blessings that we as believers can enjoy. Now, giving is what? Giving is an offensive topic for some, but it is enjoyable to practice. So, ang giving para sa iba, ito raw po ay offensive. Dahil pagbibigay na naman. Amen. When we talk about giving, it is speak about money. Yan ang nasa isip parating ng tao. Amen. That's why, huwag naman ang pastor ay parating giving na lang ang kanyang subject. Meron isang pastor, isang taon itinuro niya ang giving. Sabi ko, ako nga, December ko lang tinuturo ang giving. Hirap na ako na maganap ng pinaka-konteksto nito. And how much more yung 1 year na magtuturo ng giving? So what kind of doctrines and teachings na matututunan ng iyong mga members? Natutuwa ang member magbigay. Dahil pinilit ko siyang magbigay. Maaring tinakot ko siyang magbigay. Pero, sa ibang doktrina ay wala na siyang natutunan. Amen? So, ang giving ay para sa iba ay offensive. Ngunit para sa iba, ito ay kaganakan sa kanilang pagbibigay. Merong tinatawag na joy in giving. Not only joy in serving, but as well as joy in giving. Kaya ang sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. So, minamahal ng Panginoon ang mga nagagalak na magbigay. Amen? So, kasi if you are a cheerful giver, you are serious, you are committed in your giving. Are you listening? Pag masaya kang nagbibigay, ibig sabihin, seryoso ka sa binibigay mo, committed ka, dedicated ka doon sa iyong ibinibigay na ito.
Kaya nga di ba sinabi ko sa inyo, hindi pera o yung tinatawag na laki ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos ay ang puso na masaya, na nagbibigay. Because if you have joy in your giving, you have the right heart for your giving. Pag tama yung puso mo sa pag ikaw ay masaya na nagbibigay, tama ang puso mo sa pagbibigay. Amen po ba? Huh? Now look at the Macedonian church. The Macedonian church is a good example of cheerful giving. So in spite of what? So in spite of poverty, they are willing to give. Kaya nga ho, pagdating sa pagbibigay, hindi dahilan ng kahirapan. So dapat meron kang kasiyahan sa pagbibigay. Yes, I understand na mahirap ang buhay natin, but it's not the very reason why don't we give. The very reason why we give, because we have joy in our giving. Gusto natin magbigay sa Diyos. Gusto natin makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Yung puso natin ay may kagalakan na magbigay sa Panginoon. Kaya nga iba sabi, hindi ako magsisimba ngayon kasi wala akong ibibigay sa Diyos. Actually, meron kang ibibigay. Ang sa'yo lang, nahihiya kang magbigay ng maliit. So, hindi yung laki na ang tinitignan ng Diyos, kung hindi yung laki ng puso mo sa pagbibigay. Amen? Now, 3 thoughts in this subject. Ano ito? Number 1, on the subject of the joy in giving is, number 1 is satisfaction. So in verse number 10 and in verse number 11 and 12, anong sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos? Sabi niya rito, "But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me had flourished again, wherein you were also careful, but you lacked opportunity." Aking babasahin sa wikang Tagalog, mas mainam na ito ay maintindihan natin sa ating lingwahe. Sabi niya, "Labis ako nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng habang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito." Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan kong masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maging kahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Contentment is the problem. And yung kakontentuhan ay problema ng tao minsan. Man, if you are not satisfied, you want more. And what? You become what? Greedy. Pag hindi ka satisfied, hindi ka kontento sa mga bagay na nasa sa iyo, gusto mo ay, eto pa. Amen? Gusto ko pa nito, gusto ko pa nun. Ang tendency ay nagiging greed na tayo. Masyado na tayong nagiging matakaw sa mga bagay. Amen? Now, the joy of giving gives you satisfactions in life. Are you listening? So the joy of giving gives you satisfactions in life. Yung kakanakan sa pagbibigay ay nagbibigay ito ng kasapatan or kakontentuhan sa buhay. Amen? Now, those life in prison live a contented life. Si Apostol Pablo, siya po ay nasa loob ng kulungan, pero nabuhay siya
sa pagiging kontento. Satisfied. Amen? Bakit? Tingnan natin. Paano nabuhay si Apostol Pablo? Amen? Doon sa tinatawag na the satisfactions of life. Number one, in times of plenty. So to live prosperity. So kaya mabuhay ni Apostol Pablo doon sa tinatawag na kasaganahan. Kahit na buhay na kasaganahan ay merong tinatawag na kakontentuhan. Alam niyo ba, mga mayayaman, hindi pa sila kontento sa kanilang buhay. Kung ang mayaman ay hindi kontento sa buhay, how much more tayong mahihirap? Amen? You understand? Now, tayo, mga nagbabasa tayo sa Facebook, at maging tayo minsan ay updated sa mga celebrity. Ang mga celebrity, may mga kaya, may mayayaman sila. Amen? Pero makikita mo, even sa kanilang pamilya, hindi sila kontento sa kanilang pamilya, hindi sila kontento sa kanilang mga gamit nito, hindi sila kontento sa mga bagay-bagay na nasa sa kanila. Amen? Now, ang danger lang po dito, mga kapatid, ay kapag tayo ay nakapag-focus na o nag-focus na tayo doon sa tinatawag na prosperity at hindi na doon sa Panginoon. As I said, wala akong masama na yumaman ka. Walang taong hindi nangarap na yumaman. Walang taong na hindi nangarap na siya'y magkaroon ng pera. And lahat tayo, gusto natin magkaroon tayo ng magandang trabaho, gusto natin na magkaroon tayo ng comfort sa buhay, gusto natin na tayo ay magkaroon ng mga materials na ganito, bahay na maganda, sasakyan na maganda, amen? Hanap buhay na kung saan malaki ang iyong kinikita. Wala akong problema dyan. But the problem is what? Kapag nag-focus na tayo dun sa prosperity at hindi na sa Panginoon. Kahit ang mayaman, hindi niya kayang magbigay sa Diyos ng malaki. Kahit ang mayaman, hindi niya kayang magbigay ng merong kagalakan sa Panginoon. Because of what? Because of the satisfactions. Hebrews chapter 2, Hebrews 12, verse number 2. Sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, for who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Alam niyo kung bakit si Apostol Pablo ay naging kontento habang siya'y nasa loob ng kulungan, habang siya'y nakakaranas din minsan ng kasaganahan, nakakaranas ng kahirapan, nakakaranas ng kabusugan at kagutuman. Bakit satisfied si Apostol Pablo? Because what? Because Apostle Paul looked unto Jesus. Amen? Kaya kung mga kapatid, kahit tayo ay maraming pera, hindi ka pa rin magiging masaya. Amen? Money is the way of our happiness. Money is the key of our happiness. But Jesus is the key of our joy. Amen? Ang mga mayaman, kumakain sila sa mga nalaking restaurant. Amen? Pero, meron ba silang kasiyahan ba talaga sa buhay? Kumain ka ng steak, at ikaw naman kumain ng steak. Steak and stick. So, ibig sabihin, barbecue ka lang. Amen? Pero may kasiyahan ka. Amen? Kasi bakit? In times of plenty, not only in times of plenty, but in times of poverty. Sabi ni Apostol Pablo, abase. So, ano yung ibig sabihin ng abase? Abase means to discipline oneself, to tighten the belt, or pag-iigpit ng sinturon. Pagtitiis, paghihirap. Amen? Si Paul, alam niya
kahirapan at alam niya din na mamuhay sa kakontentuhan o alam niyang mamuhay sa karangyaan. Amen? Ang mayaman, pag naghirap yan, mahirap siya mamuhay. Pero ang mahirap, pag siya ay naging mayaman, so nakakapag-adjust siya. Pag mahirap ka, naging mayaman ka, medyo ignorante ka lang sa mga ibang bagay. Amen? Pero pag mayaman ka naman, ignorante ka rin. Bakit? Sa ginagawa ng mga mahihirap. Amen? Kasi hindi mo alam, baka hindi mo alam magsaing sa gatong, o sa kahoy. Paano ba lutuin yan? Di ba? So, nagiging ignorante ka. Pag ikaw naman mahirap, naging mayaman ka, so paano ba magluto sa microwave? Paano ba maglabas sa washing machine na talagang pagkatapos yung nakatupi na lang? Diba? Very high-tech yun. Amen? God understand? Amen? But the Apostle Paul learned how to abound and how to abase. Amen? Kaya nga, ang kagalakan, makinig, ang kagalakan ng Kristiyano ay hindi lamang sa materyales na bagay, kundi sa Panginoon. That is our joy. Ngayong Pasko na darating, bagong taon na darating, baka ikaw nalulungkot ka, wala kaming panghanda. Wala kaming pamasko, wala kaming bagong damit. Amen? Hindi yun ang kagalakan mo. Kahit magkaroon ka ng panghanda, kahit magkaroon ka ng mga bagong damit, maluluma yan at mamamanis yan. Pero ang kagalakan sa Panginoon ay hindi mawawala. Amen? Now look at the Philippian church. The Philippian church, mga kapatid, sa Pilipos, hindi alintana sa kanila ang kahirapan. Mahirap ang church na ito. Kasi, di ba, doon sa Macedonia, sa Pilipos, nakaranas sila ng kahirapan. Bakit sila nakaranas ng kahirapan? Because of the persecution nito. So, nahirapan sila, nandun sila, nasadlang sila sa kahirapan, mga kapatid, pero hindi nawala sa kanila ang pagbibigay sa Diyos. Walang nagsabi sa kanila, mahirap tayo. Huwag na tayo magbigay kay Apostol Pablo. May intindihan naman ni Apostol Pablo ang ating kalagayan ngayon. Huwag na tayong magbigay. But look at the Philippian church, mga kapatid, in spite of the poverty that they experience, mga kapatid, ang importante sa kanila ay makapagbigay sila. Bakit? Because this is their joy. Ito yung kanilang kagalakan sa pangangailangan na magbigay sila, sa pangangailangan na magagawa ng Diyos. Amen? Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, hindi ko kayo iniuobliga. Ngunit nais yung tumulong. Nais yung magbigay. Kahit sa karuhaan. Naiintindihan ni Apostol Pablo. Pero, ang mga mananampalatayang ito ay nagbigay sa kabila ng kahirapan. Lahat tayo'y dumadaing sa kahirapan sa buhay. Walang tao na hindi dumarating ay dumadaing sa kahirapan. Amen? Kaya mga kapatid, ang pagiging kontento ay hindi sa level ng buhay, kundi sa kagalangan na meron kang pinagkakalo sa Panginoon Diyos. Kaya minsan, di ba, pinarili ako, kontento na ako sa ganito, kontento na ako na meron na ako ganito. Pero alam mo, pag nakaranas ka ng ganyan, gusto mo pa na magkaroon pa. Pero kung sinasabi ng contentment dito mga kapatid, hindi yung okay na ako ganito, pastor, nabuhay ko ganito. Kailangan din natin mag-move on.
kailangan natin ma-develop sa buhay natin. Kailangan merong progress. Amen? So, kailangan kasi may pag-usad tayo. Hindi, okay na tayo ganito. Hindi ko pwedeng ganon. Ang pag sinabing contentment sa Panginoon, contento ka sa mga bagay na ibinigay ng Diyos at uusad ka pa hanggang sa ang pagpapala mo ay makamit mo. Amen? Not only in times of poverty, in times of prosperity, but look at number 3, look at the secret. Man, sabi ng Apostol Pablo, I am instructed. Paul knew the secret. Apostle Paul, alam niya yung secret na ito. So, ano ba yung sikreto na sinasabi? Sa Tagalog, sabi niya rito, sa verse number 12, alam ko kung paano magitahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Nalaman na Apostol Pablo yung sikreto. Amen? So, hindi ko alam ang talagang spiritual na kalagayan ni Apostol Pablo. At kung gaano kalalim si Apostol Pablo sa kanyang pananampalataya. Parang sinasabi ni Apostol Pablo na kontento na rin ako, kahit ako'y nagugutom, wala akong pagre-reklamo. Ako man ay nasa karangyaan, wala rin akong pagre-reklamo. That is contentment. So yung sikreto niya, alam niya Apostol Pablo, sabi niya, Paul knew the secret, joy does not lie in our circumstances, it is fully of God in Jesus our Lord. Amen? Now, nakatanggap ka ng bigas kahapon. Tayo, nakatanggap tayo ng ayuda ni Mayor. Masaya ka ba? Of course. Pero ang bigas, maubos. Tama? Pero kung ikaw ay parating nakadepende sa materyales, nakadepende ka sa mga sirkumstansya ang iyong kagalakan, mawawala yun. Ngayong Pasko, makakatanggap ka ng magandang gift, masisiyahan ka. Amen? So pag nasiyahan ka, mawawala yung gift na yun, mawawala na yun. Masiyahan. Alam mo pag nakatanggap ka ng isang material na bagay, panandalian ang kasiyahan mo. Tama? Pag nabigay na sa iyan, isang araw wala na yun. Binigyan ka ng magandang iPhone ngayon. Tuwa ka ng may iPhone na ako, amen. Kinabukasan, ganun pa rin ba yung excitement mo? Man, kinabukasan, ganun pa rin, may iPhone na ako, iPhone. Man, ikatlong araw, ganun pa rin ba? May iPhone na ako. Man, every day, ba ganun ang excitement mo? Hindi, sira ulo ka naman. Diba? Pero yung joy na galing sa Panginoon, na nandyan sa puso mo, yun ang kailangan mo. Yun ang meron ka everyday. Kahit nagugutom ka, kahit marami ang buhay mo, may kakalakan ka pa rin sa Diyos. And that is the secret, contentment. Amen? Hindi na ito yun. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:16, ang sabi ng 1 Thessalonians 5:16, rejoice evermore. Amen? Philippians 4 verse number 4, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Alam mo, hindi mo mag-figure out ang mukha ni Apostol Pablo habang siya'y nasa loob ng kulungan. Kasi sinulat niya ito on the subject of what? Rejoicing. Sabi niya, rejoice in the Lord always, and again, I
I say, rejoice. Nehemiah chapter 8, verse number 10. Sabi niya, then he said unto them, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portion unto them from whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord. Neither be sorry, for the joy of the Lord is your strength. Amen? O, pag may diabetes ka, kumain ka ng kumain. Sabi niya, no? Di ba? Go your ways, eat the fat. O, high blood ka, kain ka. Amen? Drink the sweet. O, diabetes, di ba? Amen? Bakit? Sabi dito, for the joy of the Lord is your strength. Kasi uwi ka na sa langit. Amen? But the source of our joy is the Lord. Amen? Hindi nakatanggap ka ng 13th month pay or any calls or gifts, mga kapatid. That is not your joy, mga kapatid. Your joy is in the Lord. Amen? Even the Philippian church knew the secret of joy that is giving to all their potentials. Jesus is the key of their joy when it comes in giving. Ay, isa pagbibigay. Alam mo, ang joy natin, hindi yung dahil ng binibigay sa Diyos. Lord, ang joy ng Panginoon na magbigay ako galing sa iyo, Panginoon. Bakit nagagalak akong magbigay sa Panginoon? Dahil ikaw ang nagbigay ng unang Panginoon. Binigyan mo ako ng kaligtasan at ang aking ibibigay nito ay kagalakan mo, Panginoon, sa iyo. At ito'y bahagi ng aking pagsamba sa iyo, Panginoon, at ng aking pasasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya hindi dapat na tayo nagbibigay ng merong mabigat na puso. Alam mo, kapag hindi mo lubusang nakikilala ang Panginoon sa buhay mo, wala kang tunay na joy maging sa iyong pagbibigay. Ang Kristyano ay may kagalakan na magsakripisyo na magbigay para sa Panginoon. Kung ang rason parating natin, mga kapatid, ay kahirapan, kawalan, hindi tayo makakapagbigay dahil wala kang kagalakan sa grace of giving. Amen? Folks, he said, God do not care how much you give. What He cares is the heart on how you give. Amen? Hindi ka naman pipilitin ng Panginoon na magbigay ka ng malaki na hindi mo kaya. Just like the widow woman. Alam ng Diyos yung puso ng widow woman na ito. That the widow woman gave the 2 mites na ito. How much is the 2 mites? Pag sa panahon natin, napakaliit na pera lang yan. Baka piso lang yan para sa atin. Pero kung nakita ng Panginoon, yung nagkakapat ng widow woman na magbigay sa Diyos, may binigyan niya lahat ng ito, mga kapatid. No, folks, hindi mo kaya magbigay ng malaki at maging maliit pag wala kang kagalakan sa Diyos. Amen? What is the next? Look at the strength in verse number 13. Sabi niya, Paul, I can do all things through Christ which is strengthened me. Naalala ko yung sinabi ng book of Deuteronomy, chapter 8, verse number 18. Sabi niya rito, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy father, as it is this day. Sino nagbigay ng lakas to get wealth? It is the Lord. Kaya sabi ni Paul, sabi niya, I can do all things. Hindi ito pagmamayabang, but it is a statement of humility. Kasi
Kasi bakit? Sabi niya, through Christ. Hindi sinabi ni Paul na kaya kong gawin ang lahat ng bagay nito sa pamamagitan ng aking lakas. Hindi. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay nito sa pamamagitan ng lakas ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang usaping giving ay hindi lamang nauukol sa pananalapi, kundi ito ay buhay at paglilingkod sa Panginoon. Kung paano mo ibinibigay ang oras mo, paano mo ibinibigay ang talento mo, paano mo ibinibigay ang sarili mo. Kung siya, hindi mo kaya magbigay ng pananalapi sa Diyos hanggang hindi mo binibigay ang sarili mo. Amen? Kung ikaw ay hindi marunong magbigay ng iyong sarili, ng panahon, at talento mo sa Panginoon, hindi mo rin kaya magbigay ang treasure mo. Amen? Kaya nga po, ang lakas na meron tayo ay gamitin natin sa nagbigay. Amen? Mga young people, na-appreciate ko kayong lahat, masipag kayong mag-aral. Pero huwag naman ninyong talikuran ang paglilingkod sa Diyos. Ang dami mong award. Buong dingding ng bahay niyo, puro award yan. Pag tinanggal mo yung award mong yan, wala pala kayong dingding. Kasi lahat ng award mo, dingding di pala ito. Alam mo, kahit marami kang award, walang pakialam ng Panginoon sa award mo yan. Pero hindi ka nagbibigay ng panahon sa Diyos. Magaling ka sa eskwelahan, pero pagdating sa church, sa gawain ng Panginoon, hindi ka magaling. Hindi ka nagbibigay ng panahon. And you don't have joy. Pagdating sa Diyos, wala kang joy. Amen? Kaya nga, ginagawa mo na lang, minsan, pumupunta ka na lang ng church. Bakit? Kasi, ito yung relihiyon ko eh. Nagiging mechanical tayo. Hindi tayo nagiging spiritual. Kaya nga, the first joy na meron ka, not only joy in giving, with money, but joy in giving your soul to God. Amen? Alam niyo, minsan, ako mismo, pag napapansin ko yung sarili ko, na parang wala na akong panahon sa Diyos, napuprostrate ko. Dami natin pinagkakabisihan. Busy ka sa ganito, busy ka sa ganon, busy ka rin, pagdating sa Diyos, wala tayong panahon. It must be balanced. Kaya nga diba, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kaya mo magbigay at gumawa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya mo magbigay. Not because of your strength, but because of God's strength. No? Just like for example, magbigay ka ng malaki. Pag nagbigay ka ng malaki ng Diyos, mag-aagam-agam ka. Laki nito eh. Kaya pag pupunta ka na ng offering, ang bagal mo kasi bakit? May pag-aagam-agam ka. Ang dami ko nang mabibili nito. But because of yourself, hindi mo kaya ng bigay yun. But because of God's strength and God's grace, Lord, kagalang magbigay ko sa iyo ito, Panginoon. Dahil
ikaw ang nagbigay nito ng lakas ko din para magkaroon ng ito. Then, I love you, Lord. Amen? Strength. Bakit? Sabi ko, the potential. Look at the potential. All things in His will and in His time. May potential na ibinigay ang Panginoon sa atin. Actually, hindi naman talaga natin kayang magbigay kung wala ang biyaya at lakas ng Diyos. At hindi natin kayang magbigay kung walang ibinigay at kung walang magbibigay. Tama? Sa Romans chapter 8, verse number 27, sabi ng Bible, and He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. He maketh intercessions for the saints. Makinig, kung ikaw ay nagpipray ng blessing, especially financial blessings, kung kalooban ng Diyos yan, ibibigay ng Diyos. Kung hindi kalooban ng Diyos yan, bakit hindi kalooban ng Diyos? Kasi hindi ka marunong magbigay. Amen? Kaya, di ba, ulit-ulit yun na napapahinggan, hindi lang sa akin, sa maraming preachers. And, pag tayo nagbigay, hindi na, o pag tayo pinagpala ng Panginoon, hindi natin naaalala una ang Panginoon. Kaya pag ikaw, pinagpala ka ng Diyos, una ang Panginoon dahil. 1 Corinthians 5, verse number 57. But thank be to God, which is given us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Hindi ba katagumpayan na meron tayong mga blessings sa buhay natin? Amen? Mamaya mabog bumalik kayo. Dahil pag-aaralan natin yung subject na worries sa buhay natin. Ano ba ang isa sa mga worry ng tao? Yun. Walang pera. Sino rito ang masaya kahit wala kang pera? Amen. Hallelujah. Sana po. But literally, ang tao, wala talaga siyang kasiyahan pag walang pera. Diba? Kung yung isa din mo na walang pera, masaya ka pa rin. Oh, Lord, thank you, wala akong pera na yung Panginoon. And, because what? Because money answered all things, sabi ng Book of Ecclesiastes. Pero tayo mga Kristyano, hindi niya naman tayo mababayaan. Kaya nasabi ng Bible, but thank you to God which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Apostol Pablo, nakakulong. Sa tingin niyo ba si Apostol Pablo may pangangailangan sa kulungan? Yes. Marami. Diba? Pero nalaman ng mga taga-Pilipos na siya'y nakakulong. So, anong ginawa ng mga taga-Pilipos? Ang church na ito, na maliit na congregation, dumanas ng paghirap, nagbigay sila. Na kahit maliit lang, sabi nga na Apostol Pablo, lubos pa. And masigit pa yung kanyang inaasahan. Mas malaki yung kanilang naibigay kay Apostol Pablo na tulong na ito. At walang ibang tumulong sa kanya kundi ang church na ito. Because of their potential. Ikaw, hindi pwedeng wala kang potential na magbigay. Kasi ang Diyos merong ibinigay.
nagbibigay sa Diyos, ibig sabihin, ang Diyos, hindi mo nararamdaman sa buhay mo. Amen? Ano pag nandito ka? Hindi mo naman nararamdaman ng Panginoon sa buhay mo. Hindi pwedeng na spiritual blessing, wala ka rin financial blessing. Amen? Kasi, pag gano'n, puro spiritual, walang financial, para mabubusog na ba sa spiritual parati? Balansi ang Panginoon. Kaya sabi ni David, sabi niya, wala akong nakitang anak ng Diyos na nandimos ng tinapay. Wala akong nakikitang Kristiyano na nandimos din. Ang nakikita kong mga Kristiyano ay parating nagbibigay, hindi humihingi parating. Pag parating kang nanghihingi, mga kapatid, ibig sabihin, hindi kumikilos sa iyong Panginoon. Kanino ka dapat humingi? Sa Diyos. Amen? Amen po ba? Look at the power. Christ working out His will in His people. Sabi niya, His power. Amen? Ephesians 3 verse number 20, yung word na power or able. Amen? Dynamite. Ang ibig sabihin ng dynamite, which is dynamite, sabi niya rito, na anoint that is able. Amen? Ano ba ibig sabihin ng able? The word able means power. In Greek, ibig sabihin is dynamite. Amen? Ang ibig sabihin ng dynamite means dynamite. Power yan. Amen? So, ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos upang magampanan natin ang kalooban ng Diyos maging sa pagkakaloob. It is the power of God that we can be able to give. Tanggalin natin ang mentalidad natin, yung parating pagtanggap. Tanggalin ang mentalidad ng parating paghingi. Amen? Ang mentalidad natin, palitan natin ng pagbibigay ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Maging generous tayo parati. Pero mag-ingat kayo sa pagiging generous. Ang pagiging mapagbigay ay kailangan wise. Amen? Hindi ka bigay ng bigay, tapos ang binibigyan mo, wala namang ginagawa. Kasi ang Panginoon, tuturuan kanya kung paano magbigay talaga ng tama. Kaya sa mga namamalimos, hindi ako nagbibigay. Tamo. Trademark ng 7-Eleven. May nagbubukas lahat ng 7-Eleven na pintuan. Diba? Napansin niyo yung pupunta ka ng 7-Eleven? Punta ka ng Matayin. Punta ka ng Kalabandayan. Punta ka sa bayan. Punta ka ng Castilleros. Diba? Lahat may nagbubukas. Bakit? Panahingi. Minsan hindi ako nagbibigay sa kanila. Bakit? Number one ay binigay ng Diyos sa atin, strength. Bakit binigyan ka ng strength ng Panginoon? Para magtrabaho ka. Para pagtatrabahuhan mo, yung kakainin mo ay galing sa pagod mo, ay binigay din ng Panginoon sa'yo. Gusto mo ba lahat ng kinakain mo? Laging bigay? Yeah? Now, di ba sabi ng Biblia, ang hindi nagtamad ay huwag pakinggan. Kaya nga kapangyarihan ng Diyos ang pumikilos. Now look at the promise. Sabi ng promise nito, strength.
He gave us His ability to make us partakers of His power. Grace and power. Sabi na 2 Corinthians chapter 12, verse number 7 to 10. And thus I should be exalted above measures through the abundance of the revelations that there was given to me. A thorn in the flesh, the messenger of Satan buffeted me, lest I should be exalted above measure. Verse 8. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. 9. And He said unto me, My grace, and thou, is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I run and glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Wini-welcome ni Apostol Pablo lahat ng kahirapan. Bakit? Sufficient ang grace ng Diyos upang makita yung strength ng Panginoon, makita yung power ng Panginoon sa Kanya. At sino ang maluluwalhati? Ang Diyos. Verse 10. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities and persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Sabi niya, I take pleasure. Sino gusto mahirap? Si Paul. Amen? We have His strength. Ang pangako niyang lakas at kapangyarihan upang mas lalo nating ibigay sa Panginoon ang lahat. Ang pangako ng pagpapala ay Kanyang ipagkakaloob. Amen? Yan ang pangako ng Diyos eh. And here is the last. Look at the supply in verse 14 and verse number 20. Look at the context. The context in these verses na binasa natin, what is the context? These Philippian believers had sacrificed to meet Paul's need. Apostle Paul reminds them that God will take care of them. Ang mga taga-Pilipos, sinupply nila yung pangangailangan ni Apostol Pablo. But Apostle Paul didn't ask anything from them. But this church is willing to help. Ang Diyos, binigyan sila ng kapangyarihan ng pagtulong para kay Apostol Pablo. Ang mga tao ito, ginamit ng Diyos para sila ay maging channel of blessing kay Apostle Paul. And then Apostle Paul received the gifts na ito. Amen? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ito talaga ang pinaka-nais kong mangyari sa inyo. Ngunit kayo ay magkaroon ng pinakabunga sa inyong pananampalataya. So they're willing to sacrifice to meet Apostle Paul's need. Ang kanilang pagsasakripisyo o ang kanilang sakripisyo sa pagbibigay ay ang Diyos ang siyang magbabalik ng pagpapala. Wala akong nakitang taong nagbigay sa Diyos na pinaghirap siya. Kaya marami akong nakitang nagbigay sa Diyos, pinagpala ang kanyang buhay. Amen? Kayo, naranasan niyo bang pagpapala ng Diyos? Hanggang sa bibig. Kaya sabi ng pagpapala kay chapter 3, subukan mo Panginoon. Subukan mo magbigay ng tithes and offering. Sincere na binibigay mo yan. With joy mo binibigay sa Diyos. At hindi lang yan. The more you increase your offering, the more the Lord increase the blessings. Hindi ka na nagbigay sa tithes, hindi ka na nagbigay sa offering, hindi ka na nagbigay
nagbibigay sa mission or faith promise giving, mga kapatid, at marami ka pang giving, mga kapatid, and the Lord will bless you more and more and more. Basta alam mo para sa Panginoon ang ibinibigay mo. At dahil mahal mo ang Diyos, magsasakripisyo ka at naganakan mo sa iyong puso na ginagawa mo ito. Kaya huwag kang matakot magbigay dahil bahala ang Diyos sa iyong mga pangailangan. Iniwala ba kayo doon? Sabi ni Paul, but my God shall what? Supply your need. Ang iba sa inyo takot magbigay kasi mawawalan ka eh. Mas lalo mong mawawalan pag natatakot ka. Why not try God in your giving? Kaya huwag na matakot. Number 2, the comfort. When we give, we talk in obedience to His will for our lives, we can rest assured that He will meet our needs. Luke 6:38, alam natin yan. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, running over, shall men give unto your bosoms. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Kailan nagkulang ang Panginoon sa iyo? Psalms 37 verse 25. I have been young, and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread? Sabi niya, ni David yan, sabi kasi niyo kanina. Sabi niya, nakita ko na hindi ko nakita ang mga righteous nito na kinalimutan ng Panginoon. Ang mga righteous nito ay nanlilimos ng tinapay. Folks, he said, walang Kristiyano na manglilimos. Amen? Saan tayo hihingi? Saan tayo nanlilimos? Sa Panginoon lang. Huwag mong gawing kawawa ka sa harapan ng tao at ikaw ay manlilimos ng tinapay. Anong klaseng Diyos na meron ka? Alam nyo, bilang isang pastor, ang prinsipyo ko, ni kahit kanino, kahit kailan, hindi ako nang hingi. Nag-start ako ng ministry and didn't ask anything support. The Mother Church supported us. Alam niyo, magkano yung support ng Mother Church namin ng unang 300 pesos a week. Hanggang naging 600 pesos a week. May asawa ko na. Walang ibang nagsusupport sa akin ng mga churches. Magpapalad ang mga missionary ngayon kasi bakit? May mga support sila. May mga churches na nagsusupport maybe sa kanila. Pero ako, I never ask anything. But I ask from God. Ang property nito, hindi ko niraise ito sa mga churches. At ang building nito, hindi ako nag-raise kahit kanino. Dito sa church, nag-raise ako. But the Lord provide the needs. Amen? Kasi ang prinsipyo ko, hindi ako kailanman hihingi sa tao, sa Diyos na manghihingi. Just like the widow woman. Hindi number for illustration. Yung widow woman, nasasabi pa, mahirap yan, hiningan ni Elijah. Sabi ng widow woman, sabi ni Elijah, pagduduan mo, sabi niya, wala naman kami pagkain ngayon eh. Yung ba nakikita ngayon, namumulol kami ng gato?
Para sandatan na lang yung aming pagkain, bukas mamamatay na kami. Hindi, sabi ng Panginoon. Ano sabi ng widow? O sige, dahil sinabi ng salita ng Diyos at prophecy tayo dyan. Demanding pa kasi tayo. Sige, pagluto mo na ako. Pinagluto. Ano nangyari? 3 taon nagkaroon ng tagulong sa kanila. Ang widow woman, ginuguto. Yung lalagyan niya ng busyang nito, hindi naubos. Namatay ba yung kanyang anak? Binuhay ni Elijah. Because what? The widow woman learned to obey sa salita ng Diyos. To support the man of God. Amen? Kaya tayo, mag-support tayo ng missionaries. Supportahan natin yung mga gagawa ng Panginoon. And then what happened? Supply na bibigay ng Panginoon sa iyo. Alam nyo, this coming Thanksgiving, gusto ko, meron kang kwento na ibibigay kung paano ka pinagpala sa pamamagitan ng pagbibigay. You know what is my blessing? We are praying for a house. But God gave us a houses. Yun pa rin gusto Panginoon eh. Lord, bigyan mo lang kami ng bahay. Actually, yung personage yan. Ay, gusto mo nang makawala sa sumpa ng upa. For more than 15 years kaming umuupa. Milyonaryo na sana kami. Kung iniipon namin. But the Lord, I gave my commitment to God. So, tigit mata namin binibigay ng aming commitment na yun. My wife, nagbibigay ng first fruit yan. Sabi nga ng isang member sa amin dati, Pastor, bakit ang asawa mo nagtatay? Ano ba trabaho na? Yung asawa mo nag-first fruit giving, yung trabaho niya, gusto niya mag-first fruit, gusto niya magpalain sa ng Panginoon eh. Nagtatay siya, nag-offering siya, nag-first fruit giving siya. Wala naman siyang income. Right? But the Lord bless us. Ako, wala naman talagang pinaka-final na trabaho. Wala talagang pinaka-income. But the Lord bless us and nagbibigay kami ng aming first fruit giving. Because what? We love the Lord. Kung kami nagbibigay na, binigyan kami ng Panginoon ng bahay. Binigyan kami ng own property. Amen? Nisin ko, hindi kami lumasa sa bahay. Doon sa Casileros. Amen? May swimming pool pa. Dito rin naman may swimming pool. But the Lord, ma-amaze ka sa Panginoon talaga. The story of giving is the story of grace of God. And here is the challenge. Honor God. Always honor God. Hindi natin babasahin natin. Dapat lagi tayong daluyan ng pagpapala. Sino ba ikaw gusto? Pastor, gusto ko maging channel of blessing niya. Ang prayer ko dapat everyday, Lord, gusto ko maging channel of blessing mo. Hindi yung Lord, sino kaya ang gagamitin mo para meron mo bigay sa akin? Pwede rin naman din sa inyo. Pero huwag naman kapagsatin sa inyo, Lord, gusto ko, Lord, maging channel of blessing. The other day, umuwi ako sa bahay namin. Tuwag ko rin tatay ko. Kasi yung visa ko, dumating dito. Very generous yung visa ko. Kahit isang libre, kahit sa labas, kahit sa labas yan. Minsan kumain kami sa labas, ang pinasas niya is 14,000. So,
Kumain kami dun sa isang, alam ni John Bird yun eh. Mahaling restaurant, no? Sa ASEA. Mahaling restaurant eh. In-invite na kami na mag-dinner. So, ilang libo yung kanyang ginastos din. Sabi ko, isa ito, maging believer, sabi ko eh. Pero we try our best na siya iwitisan. Very generous. Sabi ng tatay ko, sa kanya, alam mo, the next time na umuwi ka dito, hindi ikaw ang manlilibre. Sabi ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, kami naman ang mag-treat sa iyo. Para maranasan mo yung libre. At the same time, para kami rin ipagpalain ng Panginoon. Amen? Kasi tayo, gusto natin parating libre. Ayaw natin na maging siya na blessing. Kasi close, ang pagbibigay ng may kadalakan, bunga ng malalim na pagkakilala sa Panginoon. Let us always exercise the joy of giving. Amen? Lagi natin exercise yun. Excited tayo para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Tayo natin ito niyo. Lord, maraming salamat po sa inyo ngayong umaga. Salamat po sa mensahe nito. Ilagay mo ngayon sa aming puso ang kagalangan sa aming pagbibigay. Lagi po namin panalangin na tanggalin ang espiritu ng tagamutan. Nais namin, Panginoon, na maging channel of blessing kami. Alam namin, mahirap ang aming kabuhayan, mahirap ang aming pamumuhay. Tanggalin namin ang ganong klaseng reason, Panginoon. Ang pinaka-reason namin sa aming pagbibigay is not the amount, but a heart with joy to give, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung kami, O Diyos, ay nagiging matamot sa iyo, nagiging magnanako kami sa ating tithes, aming offering, even our giving in missions, our commitments, hindi namin tinutupad, Lord, ang aming mga commitment sa iyo, Panginoon. Lord, forgive us, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, mga blessings namin na natanggap. Pero nakakalimutan ka namin, Panginoon. Ang dami namin pagpapalag galing sa iyo, Diyos. Lord, you are so faithful to us, but we are not faithful in our giving. Hindi ka matakot sa ating Panginoon. Pag nagbibigay ka, Panginoon, sobra pa ang ibinibigay mo, Lord, sa amin. Pero bakit pag kami po nagbibigay, Panginoon, meron pagtatanong, may pagrereklamo, walang kagalanan sa aming mga puso, Panginoon. Lord, ngayon pong umaga, sinasabi niyo pong aming puso. Ayaw namin na manatili sa aming puso ang kadamutan. Kung gusto namin maranasan ang kagalanan sa pagbibigay, kapag nararanasan namin ito, Panginoon, nararanasan namin ang kapangyarihan mo sa amin. The grace of giving, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo sa aming Diyos. Tunay nga po na ikaw ay nag-uisa. Habang lahat ay nakalito, I would like to extend this invitation
Kung ikaw ay wala pang Panginoon sa buhay mo, hindi mo pa kilala si Jesus sa puso mo, hindi mo kaya magbigay ng dalawa sa Kristo. Hindi mo alam kung saan tutungan yung kalalo mo kung ikaw ay matay. Kung nais mo tanggapin si Jesus sa umaga nito, ay na-trace up your right. Pastor, nais mo tanggapin si Jesus ngayong umaga. Gusto ko siyang papasukin sa puso. Pwede mo magtaas yung paano kami? Yes, meron pong isa rito dalawa. Pwede mo bang may mag-soul winning sa dalawa? Babae? Then, dito po sa harapan, pwede mo dalawa. Sa niyan, pag-isa rin. Itong dalawa. Sama kayo sa mga. Kung ikaw ay nakakilala na sa Diyos, nais mong sundon sa tubig ng bautismo at maging member ng church na ito, pwede mo bang itaas yung kanang kamay mo, Pastor, gusto ko pong maging member ng church na ito, gusto ko sumunod sa tubig ng bautismo. Meron ba? Meron ba? Father, once again, we thank you, we honor your name, Panginoon. Salamat po sa biyaya niyo sa amin naman. In Jesus' name, amen and amen. Remain standing as we sing our doxology song and we will end our service. Amen. Praise God, from whom all blessings flow. Everybody now, praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Ang namin Diyos sa langit, pumuli ka namin at pinasasalamatan. Salamat po kung ingatan po ninyo kami sa aming pagwawalay at mamibalik kami sa aming afternoon service. Tulungan po ang mauwi sa mga pakaingatan mo, Diyos. Salamat po marami for ang aming panalangin. In all God's people say, Amen. There are 9 seconds. We will see you this morning and we are now dismissed.